Magandang araw, ito ang buhay na may Diyos na kung saan ang bawat talata ay nagbibigay ng pag-asa. At ang bawat mensahe ay nagpapaalala na hindi ka nag-iisa. Okay mga kapatid, ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa salitang born again. Bakit ito tinawag na born again? Saan ba ito nanggaling? Ang born again ay hindi pangalan ng relihiyon. Ito ay isang karanasan ng isang taong tunay na nagbago ang buhay dahil kay Jesus. Ang salitang born again ay nanggaling sa sinabi ni Jesus sa Gospel of John 3 verse 3. At ang nakasaad nga dito sa talata, malibang ipinanganak muli ang isang tao ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin nito, hindi lang pagbabago ng reliyon ang kailangan, kundi pagbabago ng puso at buhay. Ang salitang ipinanganak muli or born again, ito ay ang taong dating namuhay sa kasalanan. Nakilala si Jesus, nagsisi at sumunod sa Kanya. At nagsimulang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Parang bagong simula ng buhay. Sabi nga sa 2 Corinto 5 verse 17, ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang dati ay lumipas na at ang lahat ay naging bago. Okay mga kapatid, magbibigay lang ako ng halimbawa. Ang uod kapag naging paru-paro ay hindi na babalik sa pagiging uod. Ganon din ang born again Christian. Ang dating buhay sa kasalanan ay iniwan na at piniling mamuhay sa kabanalan. Hindi ka nagiging born again dahil sumali ka sa isang grupo o simbahan. Nagiging born again ka kapag si Jesus mismo ang nagbago ng puso at buhay mo. Ang relihiyon ay maaaring organisasyon, pero ang born again ay relasyon sa Diyos. Ang born again Christian ay hindi simpleng relihiyon. Ito ay isang taong nakaranas ng tunay na pagbabago dahil kay Jesus. Ang dating buhay sa kasalanan ay iniwan at ang bagong buhay ay nakatuon na sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, idadagdag ko lang ito kung bakit nasabi ni Jesus na ipinanganak muli or sa English, born again. Kukumpletuhin ko lang yung talata ng 1:3 verse 3 hanggang 5. At ayon niya dito sa talata 3, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At ayon naman dito sa talata 4, sinabi ni Nicodemo, paano maipapanganak muli ang isang matanda na? Makakapasok ba siya muli sa sinapupunan ng kanyang ina at ipanganak? At sa talata 5, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak ang isang tao sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang nagsasalita ay si Jesus. Kausap niya ang isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang guro ng Hudyo. Ang salitang ipanganak muli or born again ay hindi ito ikalawang pisikal na kapanganakan. Ang ibig sabihin nito ay spiritual ng kapanganakan o pagbabago ng buhay. Ibig sabihin, ang dating makasalanang buhay ay iniwan. Nagsisi sa kasalanan at nagsimulang mamuhay ayon sa Diyos. So, bakit nga ba nalito si Nicodemo doon sa pahayag ni Jesus tungkol sa ipanganak muli? Akala niya literal na kapanganakan ulit sa sinapupunan ng ina. Pero ang tinutukoy ni Jesus ay ang pagbabago ng puso at espiritu. At ito nga ang ipanganak sa tubig at espiritu. Kasi ang tubig ay sumisimbolo sa paglilinis o pagsisisi sa kasalanan. At ang Espiritu, ang Holy Spirit, ang siyang nagpapabago sa puso ng tao. Ibig sabihin, ang tao ay nililinis ng Diyos at binibigyan ito ng bagong espiritual na buhay. Ang mensahe ni Jesus ay hindi sapat na mabuti ka lang, hindi sapat na relihiyoso ka lang. Kailangan ang tunay na pagbabago ng puso mula sa Diyos. Ito ang tinatawag na born again. Okay mga kapatid, hanggang dito na lang. Sa mundong maingay, piliin mong makinig sa Diyos. Hindi ka nag-iisa. Ito ang buhay na may Diyos.